Sa Wuhan. Wala sasama sa ito. Kayo pupunta ng Wuhan, wala sasama sa ito. Sa Wuhan. Okay. Open our scriptures, mga kapatid, in the book of Romans, Romans chapter 3. Romans chapter 3. At basahin ko po sa inyo mula verse number 1 hanggang susunod. Romans chapter 3 in verse number 1. Romans 3 verse 1. What advantage then hath the Jew? Or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Sa Bible po, makikita nyo, mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament, ang Diyos hindi gumagamit ng freelance method. Yung freelance ka. Kaya makikita nyo sa Old Testament, lahat ng mga propeta under ng Israelites. No? Lagi siya mahilig sa dalawang grupo lamang ang mahalaga sa balat ng lupa. In Old Testament ay number 1 ay Israel. In the New Testament is no other than the church. No? Lahat yan under ng umbrella ng Israel. Lahat ng propeta, no? Lahat ng hari, okay? Lahat ng mga judges. Kita nyo, meron freelance sa Bible. Bulaan. Sino yung freelance? Si Balaam. Hindi siya Israelites. No? Freelance siya. No? Kaya nga po siya false prophet. Nagkukunwari siyang, pero ang totoo po ay hindi false prophet. Okay? So makikita po natin, hindi yun ang plano ng Diyos, maging sa New Testament. No? Wala pong freelance na pastor. Kahit apostol, walang freelance eh. Yung freelancer, si Pablo, kanino siya nagre-report na simbahan, yung nag-send sa kanya? Antioch Church. Maliwanag yung sa Acts 13, saka sa Acts 14. No? Doon siya nagre-rehearse ng mga ginawa ng Panginoon, how God opened the door of faith unto the Gentiles. Diba ba, no? So makikita po natin, walang apostol na hindi miyembro ng simbahan ng Panginoon. Kahit nga Panginoong Kristo, the head of the church. Being the head of the church, may miyembro siya ng church. Nga lang siya ang head. Diba? Kaya nga lahat ng miyembro ng church, from head to the members, lahat baptized. Yun ang dahilan, kaya si John the Baptist, hindi siya miyembro ng church. Bagaman si John the Baptist, hindi rin freelance. Yeah, hindi siya freelancer. Kasi, under siya ng bracket ng Israel. No? Siya po, ang kategory niya ay propeta siya. Panghuli siyang propeta sa Old Testament. Panghuli siya sa Old Testament. Bago dumating ang ating Panginoong Kristo. So nakita niyo mga kapatid, wala pong ganun. No? Laging ang plano ng Diyos, merong grupo na doon ka magsusulit. Yun ang gagamitin sa iyo. No? Parang tao. Kita niyo, yung taong lumaki hindi sa umbrella ng family, ano nangyari? Walang nagturo sa kanya ng good moral, walang nagturo ng maayos. Kita nyo, paglaki niyan, yan ang snatcher, no? Yan ang mga mangingidnap, yan ang mga heart killer. Walang nagturo diyan eh, di ba? Pero kita nyo yung mga anak na lumaki talaga sa pamilya, naturuan yan kahit papaano, kahit hindi yan mananampalataya, may good moral na anak na alam yan, di po ba? So nakita nyo ang kaibahan ng may nilalakihan ka at may nagturo. Kaya nilagay ng Diyos yun. Tapos ang daming ang yayabang ng mga pastor ngayon. No? Saan church ka galing? Hindi mo kailangan church. Dari ka ko sa Diyos. Number 1 Diyos, kibuloy, abuloy. Number 1 yan. No? Dire appointed son of God. Appointed son of God. Naniwala sa Kanya. Kaya dahil taong naluloko, kaya hindi mo na lang masabing naloko, mga tanga na talaga eh. O ngayon, gamitin niya yung appointed son of God niya. Pigilan niya ang coronavirus. Kung kaya niya.
Di ba? Baka nga pigilan nga, ano? Pag wala na tama. Lalo kumal. Okay? Yung kaso niya, napigilan mo. Kaya kita nyo, yung oracles ng Panginoon, pinagkatiwala sa Israel. No? Mula sa mga propeta, sa mga priest, sa mga hari, pinagkatiwala sa kanila yun eh. Yun nga lamang, ay, ano po, nag-fail sila. Nag-fail sila. Kaya nga po, nung nag-fail sila po ay nagkaroon ng mga broken branches, di ba? Yung original Israel sa Romans chapter 11, doon sa mga broken branches, doon iginrap naman ang church na magpapatuloy ng hindi nila nagawa. Church po ang nagpatuloy ng hindi nila nagawa eh. Yung sa pag-spread ng truth no, sa buong mundo. Kasi tinalikuran po nila yun eh. Kaya church po ngayon ang inilagay po ng Panginoon. Okay? Tingnan po natin. Kaya dalawa yan, dalawang house of Israel, saka house of the Lord Jesus Christ, the church. Parehong house yan eh. Tingnan natin ang comparison. Deuteronomy chapter 18. In Deuteronomy 18, in verse number 15. 18:15. Sabi po dyan sa 18:15, the Lord thy God will raise up, si Moses ang nagsasalita, unto thee a prophet from the midst of thy brethren, like unto me. Kapareho ni Moses. No? Unto him ye shall hearken. Okay, doon daw makikinig. Okay. O nagsalita naman ng Panginoon sa verse number 18. Okay. 17 muna. The Lord said unto me, they have well spoken that which they have spoken. I will raise them up a prophet from among their brethren. Si Jesus Christ ang tinutukoy na yan. Kasi kinote niya sa Book of Acts noon ni Stephen. Like unto thee, ano ang pagkakapareho kay Moses? Pareho silang leader ng dalawang house. Like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Tingnan natin ang comparison nilang dalawa sa Book of Hebrews chapter 3. In the Book of Hebrews chapter 3, ito po ang pagkakumpara sa dalawa. Humawak sila sa dalawang house. Hebrews chapter 3 verse 1, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Kaya si Jesus Christ, apostle din yan. At the same time, high priest. Verse 2, who was faithful to him that appointed him, as also Moses. Kinukumpare sa kay Moses. Kaya sabi nga ni Moses, magre-raise ang Diyos ng isang propetang katulad ko. As also Moses was faithful in all his house. Ano yung house niya? House of Israel yun. Si Jesus naman sa verse 3, for this man was counted worthy of more glory than Moses. Mas si Jesus Christ kaysa kay Moses. Siyempre po, anak ng Diyos yun eh, no? Inasmuch as he who hath built the house hath more honor than the house. Verse 4, for every house is builded by some man, but he that built all things is God. Verse number 5, and Moses verily was faithful in all his house, the house of Israel, as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. Verse 6, but Christ as a son over his own house, the church. I will build my church, the church of the living God, the house of the living God, the church of God. No? Over his own house, whose house are we? Yung mga mananampalatayang mga nabaptize nung araw, yan po yung whose house are we? No? If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. So makikita nyo, walang plano sa Diyos na freelance. Even Moses, hindi sa freelance, hindi sa freelancer. Nasa umbrella siya ng Israel. Diba? Sa kanila nga kinuha ang mga priest kasi Levite sila eh. Sa kanyang kapatid na si Aaron. No? Yan talaga ang plano lagi ng Diyos, laging grupo. Nung tawagin si Moses, bagaman si Abraham, bagaman nag-iisa pa si Abraham, pero ang pangako ng Diyos, gagawin niyang isang malaking nation. No?
At ginawa talaga ng Diyos yan. Hanggang ngayon ay nag-i-exist ang nation niya na yan, no other than the nation of Israel. So makikita po natin, si Balaam, freelancer, bulaan. Walang kinabibilan. Kaya kapatid, ganun din po sa atin, kaya po ating minamali talaga, no? Tulad halimbawa, itong si Eddie Villanueva, pag tinanong mo yan saan ka galing, sasabihin niya direkta sa galing sa Diyos. Tapos nagpunta yung mga pastor sa Amerika dito at inordain siya na iba-ibang sekta ng pananampalataya, yung kung saan galing yun. Inordain siya as prophet. Tapos inordain siya as prophet, diba sa YouTube, pagka-quote niya ng mga verses, pamali-mali. Mali-mali verses niya eh. Sala-sala. Prophet ka pa. Tapos kinausap ka ng Diyos, talo ka. May bula. Prophet, purs ka lang. Nakita niyo mga kapatid? Mga wala silang pinanggalingan. Like Eliseo Soriano. Saan ka galing? Nagtayo ka ng simbahan, saan ka galing? Galing ka ng Iglesia ni Cristo, minamali mo Iglesia ni Cristo, yung pinanggalingan mo, minamali mo. Di ba? Saan siya galing? Sino nag-ordain sa kanya? Kasi one time po, pag-aaralan uli natin ng ordination, kahit sa Old Testament, ino-ordain, pinapatong ng kamay. Ang ordination ay succession. Succession. Hindi ka pwedeng mag-ordain na hindi ka in-ordain. Kaya po ako nakakapag-ordain, na-ordain ako. Yung nag-ordain sa akin, na-ordain din. Hanggang sa na-ordain ng apostol, na-ordain ng Panginoon sa Kristo. Succession po yun. Paano ang baptism ay succession? Ordination ay succession? Ganun din po ang doktrina ay succession. At yun nagkaroon ng succession sa loob ng simbahan po ng Panginoon. Kaya pinamali po natin yan, hindi po mga tama yan. Tapos yung makaka-encounter ka, pastor, na sino nag-ordain sa'yo? Oh, hindi ko kailangan ordination. Tinalo mo pa si Pablo nga na-ordain. Si Timothy nga na-ordain. Ano, mas magaling ka ron? Di ba? Tingin mo naman, ha? Matanda-tanda daw yung order sa rin na pinatunayan na raw eh. Naku. Si Timothy, batang-bata, in-ordain eh. Nakita niyo, no? Kasi sa kanila, pag na-ordain, ano na yun, bishop. Si Jeremiah, na-ordain, bata pa. Kaya nung tawagin nga ng Panginoon, sabi niya, I cannot speak, for I am a child. Pero ordained siya from his mother's womb. Sakyan pa lang yan. Nakita niyo, no? Kaya makikita po natin, hindi po pwede yung freelancer. Walang freelancer sa Bible. Wala. Hindi po totoo ng merong mga freelancer, no? Ganito po, lilinawin natin. No? Ang church, ang pinangakuan ng Diyos, ng Panginoong Kristo, na hindi mananaig ang hell. Matthew 16:18. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi yung individual. Magagapi ang individual. Namatay-matay nga mga apostol eh. Ang hindi magagapi, yung church. Diba? Yung umbrella nakakasakop sa kanila. No? Yung church na kumukop-kop sa kanila, yun ang hindi magagapi. Diba? The gates of hell shall prevail against it. Pero individual, napugutan ng ulo si Pablo eh. Diba? Si James pinatay ni Herod sa tabak eh. Diba? Sa Acts chapter 12, di ba? Individual eh, magagapi tayo. Pero kahit magapi tayo, yung church na natin, ang tawag natin doon, parang pinaka-kampo, hindi kaya yun. Hindi kaya yun. Ina nagsesend eh. At saka sa Bible po, for information mga kapatid, no? Kaya nga nililiwanag natin maigi. Mali po ang pagkaintindi ng marami sa church. Na ang church si parang depensa. No. Sa Matthew 16:18, hindi siya depensa. Offensa siya. The gates of hell shall not prevail. Yung gates of hell, wawasakin niya ng church. No. Kasi maraming nakakulong doon. Kaya nga, nung ang Panginoong Kristo ay nag-quote ng Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, no, sa Luke chapter 4 to
Palayain ang mga captive. Yun po eh. Mga captive ni Satanas yun. Di ba nakalagay yun sa 2 Timothy chapter 2, 25 and 26? That they may recover, no? No? Sa pagka-captive ni Satanas, who are taken captive by his own will. Nasa offensive po ang church. No? The gates of hell shall not prevail. Tingnan nyo. Oh, bukas. Oh. Lulusob tayo ng San Narciso. Ang mga yan, mga captive ni Satanas yan. But because of the church at doktrina ng simbahan na dala-dala natin, makakawala yan bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya ang church ay nasa atake. Di ba? Tayo nga ang pumupunta, lumulusob eh. Di ba? Doon sa Morong, kaba-Bible study namin doon, kahit bedridden eh, may request, election. May tuturo ba ng mga pastor na bulaan yun? Di ba hindi naman may tuturo yun? May mga simbahan naman doon, magtuturo ba yun ng election? Hindi yun. Ang magtuturo, simbahan ng Panginoon. Pag naunawaan yun, makakalaya yung mga yun. Di ba? Conqueror po ang simbahan. Nakita po natin, tingnan natin sa Romans chapter 8. Conqueror siya, Romans chapter 8. At liliwanagin natin maigi yan, no? Romans 8. Sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, nakita yung mga kapatid? Okay. In verse number 36, as it is written, for thy sake, we are killed all the day long. Pinapatay ang mga alagad ng Panginoon. No? We are counted as sheep for the slaughter. Pero sa kabila ng lahat, sabi sa 37, nay, in all these things, we are more than conquerors. Nakaka-conquer sila. Through Him that loved us. Mapapatay mo isa, may papalit na namang isa eh. Di ba napatay si Stephen sa Acts 7? Pagdating ng Acts 9, may lumitaw na Pablo. Mas malupit. Kaya yung sinasabi ko sir na yun yung pala dapat yung paliwanag sa yung sinabi nila ni sa akin, yung mga kasama ko sa yung doon sa yung report Sa report. sabi nila paano yun yung inyong pinaka-pinuno yung nag-ordain sa'yo nalilihis na yung landas paano yun siya nag-ordain sa'yo so Nung i-ordain kasi tayo, nasa tama. oo Kung na-ordain ka na at napalihis siya, hindi ka nakasali doon. kasi yung yun sa Naipasa na ang truth doon. personal yun di ba mahalaga yung church Yung church. yung pinagagalingan Kaya ang patawag natin dito, yung hindi nagagapi, sa English yan? Yung hindi nasisira ay church. Indestructible. Yun. No? Hindi yung tao. Hindi tao. kasi ang tao pwede talaga magagamit Yes! Nangamatay na nga mga apostol. Pero yung church, kasi yung turo, hindi mo rin masisira yun. Yun ang sikreto doon. Ipapasa yun. Bago mamatay. Di ba? Okay kukunin ng Panginoon. Marami na tayo napasahan. Bukas, kung loobin ng Panginoon, hanggang sa Narciso, may papasa pa yung truth. Who knows, baka doon sa Santiago Island sa Bulino, maipasa dito. Bago kami mamatay ni Brother Art. May pasa namin yan doon. Nakakain ng panig. Baka kami. Nato ka na. 40. Nakakain ng Pag COVID. COVID. COVID ang hala-hala. Ako lang mamamatay. Side go. Sabi ka. Sabi Yun talaga. yan. Okay? Kaya nililiwanag natin yon, no? Ang simbahan ang indestructible, hindi ang individual. No? Ang simbahan din ang pinangako ang sasamahan. Di ba? Matthew 28. And lo, I am with you always. Yung you ay church yun. Even unto the end of the age. Yan ang sasamahan. Kasi nga, hindi yan malilipol. Indestructible yan. Kaya sasamahan po ng Panginoon yan. Nakita niyo mga kapatid, no? Ang church din ang pinangakuan ng glory. Kaya makapagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon through the Lord's Church. Ephesians chapter 3. In Ephesians chapter 3.
Iba po ang church. No? Yan niliwanag natin yung kahalaga. Bagaman ang church, hindi yan nagliligtas. No? Pero andyan ang turo ng kaligtasan. Ang nagliligtas ay Panginoon. Yan ang kahalagahan ng church. No? In Ephesians chapter 3, in verse number 21, and to Him be glory in the church. Kita sa church yun. Okay. In the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So nakita po na. It's the church. Yan po ang sasamahan ng Panginoon. Kaya wala pong freelance. Tayo ay magwo-work cooperatively. Kaya mga churches nagwo-work cooperatively, kahit mga independent churches, di ba? O bukas, ilang churches yung pupunta doon? Ilan kami? O, ako, Pastor Nonoy Gane, Pastor Castillo, Pastor Millares, mga independent churches yan. Yan yung cooperation ng mga churches. Yun namang ibang mga simbahan, kahit hindi nakapunta, walang representative, pero nagpadala ng tulong. No? O, pambili ng pagkain. Na-deposit ko na kay Pastor Diego yung pagkain to. Kaya pag text ka ni Pastor Diego, handang-handa na, pati pagkain. Pagka-spiritual na lang, ang kulang. Kita natin, ha? Kaya po yan eh. Ang church ay nasa offensive. Kapag naman tayo, inaatake din tayo. Pero mahirap mong basta pabagsakin ang simbahan, lalo kumpleto ng turo, mahihirapan ka dyan. Hindi mo basta, siguro, decade, baka 100 years, bago mo maibagsak yan. Di ba? Bago makurap ang talagang totoong simbahan. Tingnan nyo, yung Wellstruck na nabuo doon sa Philadelphia, 1701 yan. Galing yan ng Wales. Buo pa ho siya hanggang ngayon. Buhay pa siya. Ilang taon na yun? 1701. Saka 2001, di 300 na. Plus 19. 319 years old na yun. Buhay pa yung church eh. Pero may corruption na. Bagaman naniniwala pa rin sa sovereign grace, yung iba niyang mga tayo, wala na. Wala na po yung iba niya mga tayo. Hindi na nga, parang hindi na nagmi-mission. Iba na po yung tayo niya. At yan na. Pero bago siya nakurap, ay napakarami niyang lahiyan. Napakadami. No? Sa Amerika, lahat ng, pagka nakabasa kayo ng mga church na nakalagay, Grassy Creek. No? Mga creek. Big Creek Baptist Church. Galing lahat ng ng Wellstruck lahat yan. Kasi yung mga churches na yan, ganun sa Amerika eh. Lagi ang pwesto nila malapit sa creek. Laging ganun ang pwesto nila. Sa tubig, siguro sa isda. Laging ganun ang pwesto. Hanggang buhay pa yung mga churches na yun. Na nasa mga creek yan lagi. Okay. So nakita natin, bago mo masira, actually, hindi pa nga totally sira eh, ang Wellstruck eh. Ito, napakadaming kinanak niya. Nakaabot nga sa Pilipinas, di ba? Bago mo talaga totally siya masira. Nahirapan ka dyan. At tapos, sinisira mo yung pinanggalingan natin, ay yung anak, offensive naman. Bumabanat naman kung saan. Di ba? Wala, mahirapan. Yan ang dahilan, kaya sinabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. Malaki ang kaibahan ng church sa Israel. Ang Israel isang nation. Diba? Pag nasira mo ang central niyan, ang king niyan, sira na yan. Kaya nung nasira si Solomon, di ba? Nung nasira ang mga hari, di binigay ng Panginoon kay Nebuchadnezzar. Sira. Di ba? Sira sila. Unlike the church. Hindi ganun ang church. Hindi yun ang nature ng church. Malaking kaibahan ng church. No? Church ay mga independent. Iniaanak. No? At hindi Hudyo lang. Hindi Hudyo lang. Nag-umpisa sa Hudyo, and then, in-extend ng Panginoon hanggang sa mga Gentiles. That's the main difference of the Lord's Church.
Kita po natin, mga kapatid. So, pinakikita po natin ang napakalaking kaibahan ng simbahan ng Panginoon. So, walang freelance. Ngayon, ipakita natin ang buhay na ikinabuhay ng Panginoon. Ang Panginoong Kristo ay lumanding sa dalawa, Israel and Church. No? Siya yung naging dividing line ang ating Panginoong Kristo. Si John the Baptist, hindi. Israel lang yun. Bagaman inabot niya ang church, di ba? Siya ang nagbaptize. No? Pero ang talagang dividing line ng lahat ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yung salitang history, ang meaning niyan ay His story. Istorya ng Panginoong Kristo yan. Kaya nga pag tayo kumukuha ng taon, no? BC and AD. Di ba? Pag sinabing BC, sino yung BC na yan? Before Christ. Oh, di ba? Before Christ exists. BC yun. Kasi yun, yung center of history. Pagka naman AD means Anno Domini or Year of the Lord. Yung nag-exist na siya at patuloy na. Kahit nga Muslim, ginagamit yung BC at AD. Unknowingly. Although hindi sila niniwala kay Kristo. Saan mo babasa sa Biblia, sinong tao ang ginamit na dividing line ng history? Sino? May nakita ka? Si Muhammad? Hindi ho. Kahit sinong dakilang tao, wala kang makikita. Panginoong Hesukristo ang ginamit na dividing line ng history. History means His story. Sapagkat talagang nabuhay ang Panginoon sa dalawang pagitan, Old Testament at saka sa New Testament. Tingnan po natin mga kapatid. Okay. In the book of Galatians chapter 4. Kaya ang buhay ng Panginoon, ibang klase sa lahat. No? Galatians chapter 4. Kaya mga kapatid, Galatians chapter 4, basahin ko po sa verse number 4. Galatians 4:4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, Jesus Christ, made of a woman, made under the law. Under the law siya. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Para yung mga nasa ilalim ng kautusan, tutubusin niya, to redeem them that are under the law. Kasi, hindi kayang i-redeem ng law ang nasasakupan niya. Kasi ang nangyari diyan kasi sa mga Hudyo, akala nila, ang tagapagligtas nila, yung law. Nagkaloko-loko. Ang law, ang tagapagpakilala na ito'y makasalanan. Di ba? By the law, malalaman mo ang kamalian mo, pagkukulang mo, kasalanan mo, by the law. Pero hindi nagliligtas ang law. Ituturo ka ng law sa tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang magliligtas. Di ba? Para ding sa dentist yan eh. Para mahanap yung bulok. Flies ba pinangahanap? Hindi ho. May salamin. Ayun ang bulok yun. Pag nakita bulok, yung salamin ay pambubunot. Hindi pambunot yan. Yung flies. Pagbunot, sala na bunot mo. Hindi yan ang bulok. Ubus na ang ipit mo, di ba bulok? Di ba? Ganun po yun eh. May kanya-kanyang purpose. Ganun din yung law na yan. Kaya nagkaroon ng problema ang mga Hudyo, hindi nila alam anong naging purpose ng law. Okay? O, tingnan pa po natin mga kapatid. Ang Panginoong Kristo, tingnan pa po natin sa Galatians chapter 5 in verse number 18. 5:18. Para makita natin yung papel niya sa law. Galatians 5:18. But if you be led of the Spirit, ay yung Spirit na yung sinugo ng Panginoon yan, pababa. No? If you be led of the Spirit, you are not under the law. Mahalaga yung alam natin ano yung not under the law. Ngayon, lilinawin natin yung anong yung hindi ka under. Baka sasabihin mo immoral law, no? Di totoo yun. Di ba pinag-aralan natin yan? We are still under moral law. Yung moral law nga, itinaas pa ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon? Pag nangalunya kayo, kaya saka ka nagkakasala ng pangangalo niya.
Pero sabi ng Panginoon, ang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa, ay nagkakasala ka ng pangangalo niya sa puso. Di ba? Itinataas niya ang level. Yan po yan, tinaas niya ang level. Okay? Hindi inalis. No? Yun ang panibagong law ng Panginoong sa Kristo. Kaya tingnan po natin ang Panginoon, yung kanyang buhay, in the book of Matthew chapter 5, Matthew 5, He came not to destroy the law. Finulfill niya yan. Kaya yung hindi natin kayang i-fulfill, siya ang mag-fulfill para sa atin. No? Siya po yun. In Matthew chapter 5, in verse number 17, hanggang subusunod, 5:17. Sabi ng Panginoon, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Basta matupad po lahat. Kaya nung narito ang Panginoong sa Kristo, ako ang paniniwala ko po, perfect siya ng pag-attend ng Sabbath days nila. Kasi perfect siya. No? Paniniwala ko dyan, wala siyang absent. Wala siyang absent. Kasi po ang mga Hudyo po, pagka ordinary Sabbath, Sabado yung kanilang pagsampe, ordinary Sabbath, doon sila nasimba sa synagogue. Kaya yung essence ng church, yung pong essence ng church, si Pastor Mori, yung essence po ng church, dyan kinuha chapel na yun. Kinuha po yan. Kaya maraming synagogue kahit saan lugar may synagogue ang mga Hudyo. Ngayon, pagka national holidays, dalawa ang most important national holidays nila. Yung feast of the Passover, pupunta sila Jerusalem yan. Diba doon nawala ang Panginoon, bumalik siya. Feast of the Passover yun eh. Pupunta sa Jerusalem. Ano pa yun? Yun yung beginning ng year nila, Nisan. Sa beginning ng year. Ano isang pangalawa? Day of Atonement. No? Sa gitna ng taon yon, in the 7th year yon, pupunta na naman sila ng Jerusalem. Yan ang dalawang napakahalaga nila na national holiday. Pero ordinary Sabbath days, synagogue ang punta nila. Kaya yan ang papel na ginampanan ng Panginoon nung wala pa ang church. No? Nung pinanganak ang Panginoon at lumaki siya, wala ang church pa. Di ba? Saan ba siya magsisimba? Wala pa yung simbahan. Hindi pa converted sila Pedro. Di ba? Nangingista pa ng talakitok yung mga yun. Tingnan natin ang Panginoong Kristo. No? Luke chapter 4. In Luke chapter 4. Nakita mo, patay, in Luke chapter 4. Ito ang buhay ng Panginoon. Hindi ko siya palakwalakwat siya. Under siya, kung nga hindi siya freelance, under siya ng umbrella ng Israel. Di ba? Sumusunod siya sa umbrella ng Israel. Hindi freelancer. Panginoon na yan, di ba? Mas mataas nga sa salo eh. Pero He came not to destroy it, but to fulfill it. Luke chapter 4 in verse number 14. Okay? 4:14. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of Him through all the region round about. And He taught in their synagogues, being glorified of all. Kaya lagi siya sa synagogue. Kasi andoon ang puntahan ng mga Hudyo pagka sumasamba sila doon. 16, and He came to Nazareth, kaya tinawag siyang Nazarene. Kasi native siya of Nazareth, diyan sa lumaki, where He had been brought up, diyan sa lumaki. And as His custom, the word custom means habit. Ugali niya was, He went into the synagogue, on the Sabbath, custom niya. At kilala siya ng minister doon. Kaya pagdating niya doon, siya pinabasa ng scripture. Siya pinabasa eh. No? Ibig sabihin, kilala siya. Bababasahin ka, hindi ka na makilala doon. Okay? He went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. Kaya yung ating Bible reading, may nagbabasa tayo ng Biblia. Kopya yun eh. Sa synagogue worship. Di ba? Nagbabasa sila ng scripture. Kaya lang, scroll yung ganun. Hindi yung ganyan. Ano ganyan.
Ano ang babasahin na nataunan ng Panginoon babasahin niya? Ito. Tamang-tama ang binasa niya. Okay, verse 17. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book or the scroll, he found the place where it was written, Isaiah 61 verse 1 and 2. Iyan yung tungkol sa Misaya. No? Alam ng lahat ng Hudyo na Misaya yung laman niya, ng binabasa niya. Verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Kaya ang intention ng gospel ay mga poor, hindi mga rich. Mas mahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas mahirap ang pumasok. No? He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. Binabasa natin, pinag-aaralan kanina yung captive. No, kaya offensive eh. Yung captive, kakalagan mo yun eh. Pawawalan mo yun eh. And recovery of the sight to the blind. Makakadilat yan. To set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Isaiah 61 yan, 1 and 2. Alam ng lahat, Misaya yan. Tingnan natin ano nangyari, 20. And he closed the book, the scroll, and he gave it again to the minister. May minister doon. May nagmi-minister doon. And sat down, and the eyes of them, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Nakatingin sa kanya. 21. And he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. Yun daw binasa niya, natupad na ngayon sa mga taengan niya. Anong ibig sabihin ng Panginoon? I am the Messiah. Yan ang ibig sabihin niya dyan. Binasa niya Messiah. Siya yung binabasa niya. Nakita niyo, no? No, nung sinabi niya siya ang Messiah, tinanggap siya. Hindi ko siya tinanggap. Tingnan natin ang nangyari sa verse number 22. And all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. They said, is not this Joseph's son? Kaya na, di minaliit na siya. Anak naman to ni Jose. Anong Misaya ito? Anak to ng karpintero. At sumagot ang Panginoon. Marami pa silang pinag-usapan. No? Ang nangyari sa 28. And all day in the synagogue, nasa loob ng synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. Nagalit. Ganyan, no? Paano siya tutuloy sa Israel? Nagalit nga sa kanya mga kababayan. Okay? At siya po ay muntik na ihulog sa bangin dyan. Sa verse number 29. Kaya lang, hindi pa niya oras yun, kaya dumaan lang siya sa gitna nila. Kaya pinanganak ang Panginoon sa ganyang panahon. Nakisama siya sa mga Hudyo. No? According to the law. Kaya pinanganak siya the fullness of time. Pinanganak siya under the law. Diba? Sakop siya yun eh. Hindi siya freelancer. Hindi siya ganun. He came not to destroy it, but to fulfill it. No? Siya yung sinasabi ni Moses na, propetang katulad ko. Ang pagka-propeta ni Moses ay sa house of Israel. Ang pagka-propeta ng Panginoon ay the church, his very own house. Siya mismo ang nagtayo. Nakita niyo mga kapatid. Kaya, kanya-kanyang bracket. House of Israel, House of God, the church. Walang freelancer. Tapos babanat ka, freelancer. Direkta ka sa Diyos. Patano mo pa si Jesus Christ na. Banat ka ng freelancer. Na walang ganun. Walang ganun plano ang Diyos. Ba't pa nagtayo ang Diyos ng church? No? Pwede pala freelancer, di ba? Bakit pa? For what? Dahil nga hindi pwede. Ang tamang paglilingkod sa Panginoon ay through His own church. Ang hindi nadi-destroy ay church. Ang individual ay nadi-destroy. But the church, hindi siya madi-destroy kahit kailan. Okay? Now, let's open po. Atras tayo ng konti. Luke chapter 2. Ito po yung kanyang buhay. Now, kaya nga dito nagkakaloko-loko ang maraming simbahan ngayon. Hindi alam ang dividing line ng law, no, at ng grace. Kaya ano nangyari? No, nagkaloko-loko, no?
Hindi alam yung dividing line eh. Tulad, halimbawa, di ba? In our time, uso yung dedication. Di ba? At gagamit ng verse, si Christ daw, dinedicate. Totoo naman yun eh. Dinedicate ang Panginoon. Para talaga barahin niya mga yan. No? Oh, dinedicate ang Panginoon. Didiretsa na kita. Walang ninong-ninang. Ba't ka meron? Sabihin mo pa, ang kapareho ni Kristo, ba't si Kristo dinedicate? Walang ninong at ninang si Kristo. Ikaw meron. Hindi ka kapareho ni Kristo, kapareho ka ng Katoliko. Hihirit ka pa. No? Luke chapter 2, tingnan po natin nangyari sa Panginoon. Under the law. In verse number 21, and when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus. Sinircumcise siya. The 8th day. Talagang hudyong-hudyo siya, di ba? Oh, under the law talaga. At ang pangalan po ibinibigay pag sinicircumcise. Nung sinicircumcise, binigay ang pangalan na binigay ng angel. Jesus. The name Jesus means Savior, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. Verse 22. And when the days of her purification, pati si Mary ay pumasok sa under the law ng purification. No? May purification po ang mga mother na nanganganak. Pag binasa niyo po ang purification, pagka ang anak ay lalaki, I think 2 weeks lang. Pero pag ang anak ay babae, doble. May nagtanong sa akin, pag ang anak ay babae, doble ang purification. Pag ang lalaki, kalahati lang. Bakit? Ang sumagot din naman siya, mas makasalanan ba ang babae? Kuya ko sa iyo. At mas mahaba ang purification. Totoo po yan. Balikan nyo sa Old Testament yan. Mas mahaba po ang purification pagka babae ang anak kaysa sa paglalaki. Kalahati. Ang sa babae, yung sa lalaki. Okay? Now, eto na ngayon. Pati si Mary ay pumasok. Verse 22, when the days of her purification according to the law. Nakita maliwanag, according to the law of Moses were accomplished, they bring him to Jerusalem. Si Jesus dinala sa Jerusalem to present him to the Lord. According to the law na naman yan. Kasi according to the law sa verse 23, as it is written in the law of the Lord, every male laang, hindi female, hindi kasali yan, that open at the womb shall be called holy to the Lord. Kaya i-dedicate ang Panginoon kasi male siya. At siya'y panganay. Di ba naikwento ko na sa inyo yung may nagpunta doon sa amin na nakakotse. Kaya tingin ko mayaman, nakakotse, maganda kotse niya. Hindi ko naman siya kilala, nagpakilala sa akin. Yung brodo siya ng isang Baptist church. Sabi ko, bakit hindi ka doon nagpunta? Sa kanya, marami siyang kinukwento. Siguro, lahat ng simbahan, inaaway niya. Pagdating doon sa amin, sabi ko, ano bang pakay mo kapatid? Sabi niya sa akin, Pastor, ipapadedicate ko sana dito yung aking anak. Sabi ko sa kanya, Brad, ang dedication ay Old Testament. Umirit siya. Oo, Pastor, Panginoong Kristo nga, dinedicate. So, sabi ko sa kanya, magandang salita mo. Panginoong Kristo, totoo yan. Buksan ko sa iyo, ha? Ang dinedicate ang Panginoon, binuksan ko to. Yan, dinedicate ang Panginoon. Sabi sa Panginoon ni, as it is written in the law of the Lord. Kaya dinedicate ang Panginoon according to the law of the Lord. Ano nakalagay sa law? Every male that openeth the womb. Panganay kasi siya. Yung bang anak mong i-dedicate, ano yan? Babae po. Hindi. Kahit sa lo'y bagsak yan. Hindi kaya maloko tayo. Sinibiro mo pang gano'n. Kahit sa lo'y bagsak yan. Babae yan eh. Hindi dinededicate ang babae. Kahit panganay pa yung anak mo, pang ilan yung anak mo? Pangatlo. Papatay ka na. Panganay lang ang i-dedicate at lalaki. Ba't mo pa sa ikukot ito? Totoo naman yun. Panginoong Kristo, talagang panganay yun. Anak mo, hindi mo pa pangatlo na yan. Walang i-dedicate kahit according to the law na pangatlo. Babae. Nakita niyo, di nagkabara-bara siya. Dahil nga mapilit-pilit siya, hindi mo pwedeng parehohin yun. Ang Panginoong Kristo, according to the law, paano pa according to the law? May ninong at ninang kayo. May ninong at ninang si Kristo. Sino? Yung kay Kristo, according to the law, yung iyo, anino ng Katoliko yun.
Ginanong ko na eh. Di ba, ninong ng binyag yan? May ninong at ninang? Oh, di ba? Saan mo kinuha naman yung ninong at ninang? Kahit sa loko, abutin mo dyan. Napikon. Siguro napikon siya sa akin. Sabi niya, hindi ko kami sisimba rito. Hindi na kami sisimba rito. Ako naman, malumanay lang ang salita, pero may bira. Gano'n. Bakit? Miyembro ka rito. Mananakot kang hindi sumimba rito. Talaga naman hindi ka nasimba rito. Hindi ka mataga rito. Kailan kita pinapuntang sumimba ka rito? Ikaw na nagpunta rito. Tatakutin mo ako hindi ka sisimba. Ito ako sumimba. Nakot mo. Anong problema mo? Kung hindi ka sisimba. Binirahan layas. Sisimba. Sino ka ba? Sasabihin mo hindi ka sisimba. Ganun ka, mayayabang eh. No? Pasusunurin ka nang wala sa ayos. Ba't daw ang Panginoon? Ba? Panginoon, under the law. Ikaw ay under the law ko kaya. Malayong-malayo ka sa law. No? At eto pa ang Panginoong Kristo. Kaya nga sa Panginoon, yung mga nagde-dedicate in our time, yari sila dito eh. Kung ikay gusto mong i-dedicate, ba't hindi mo rin sinusunod yung susunod pa sa 24? And to offer a sacrifice according to that which is said in the law. May sacrifice na i-offer ka according to the law. Baka magkaloko-loko ka dyan. O mayaman ka. Naku, baka i-dedicate mo. Tumbang baka yan, ako. Kung ikaw naman nasa middle class, tupa o kambing yan. Pumalik ka sa Leviticus. Kaya mahirap, ayan, Panginoong Kristo, mahirap sila. Turtle doves ang kanilang sacrifice. Nakita niya. At kaya saan ka naman magsasacrifice? Saan ang priest na pagsasacrificean mo? Kaya nga, under the law yan eh. Hindi mo ba naiintindihan? Saan mo susunugin yan? Sa likod bahay. Baka sunugin mo sa kawali yan. Papahiya ka lang dyan. No? That is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. So nakita natin mga kapatid. Kaya ang Panginoong Kristo, pabalik-balik sa Jerusalem. Kaya nga pa siya po ay nung pauwi na ay naiwan siya rito, di ba? At nung pagbalik ng magulang niya, nasaan siya? Nakikipagbakbakan sa mga doctors. At the age of 12, no? Tingnan niyo po, chapter 2 pa rin. No? At the age of 12 niya, okay. Verse number 48. Verse number 46, sorry. 45. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. 46. And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple, nasa temple siya, sitting in the midst of the doctors. Doctors means teachers, instructors. Yung mga nagtuturo doon, ang kausap ng Panginoon. No? Both hearing them and asking them questions. Nakikinig ang Panginoon at tinatanong sila ng Panginoon. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. Nagulat yung mga tao, no, sa understanding niya at sa kanyang mga sagot. So nakita po natin. Kasi bahagi yan ng buhay niya bilang nasa Old Testament siya. Kaya dalawang ano po yan eh. Nilakihan niya. No? Old Testament and also the New Testament. At ang Panginoong Kristo, ang pinagmula ng pag-iiba ng pagsamba, na from the Old Testament na paghahain, dahil dito sa option ng Old Testament, hahain sila dyan, diba? Pero pagdating nung siya nangangaral na, kaya makikita natin, siya po ang nagbago ng pagsamba. No? Kaya si God, He is a sovereign God. Yung way ng pagsamba, binago niya. Siya po ang nagbago niya. No? Tingnan po natin mga kapatid, sa John chapter 4. Nung kausap niya ang Samaritan woman sa John chapter 4. At pasalamat tayo, binago ng Panginoon yan. Kasi kung hindi niya yan binago, naku, ligo tayo dyan. Ewan ko kung makakasamba tayo sa Jerusalem. Mahal pa masahe. Okay. John chapter 4, verse 19.
The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Parang propeta ka, sir. Kasi sinabi ng Panginoon background niya. Kasi sabi ng Panginoon, tawagin mo asawa mo. Wala po ako asawa. Tama sinabi ko. Pero nakalima ka na. At sabi ng Panginoon, at ang kinakasama mo ngayon, hindi mo tunay na asawa. Sa madalit sabi, ang babaeng ito ay prostitute. Pero sa halip na magalit yung babae, na-amaze siya sa Panginoon. Para kang propeta sa ka. Alam mo background ko. Yeah? At sumagot ang Panginoon. Sir, I perceive that thou art a prophet. Sumagot ang Panginoon, verse 20, Our fathers worship in this mountain. Ang babae pa rin niya. And ye say that in Jerusalem, kasi ang Panginoon, Judean Jew yan. Ang Judean Jew, ang samba nila, Jerusalem. Ang Samaritan Jew, yan. Sa mountain, sa Samaria. Okay. Ang umpisa ng division ng pag-worship nila, panahon ni Jeroboam sa ni Rehoboam, nung na-divide ang Israel. No? Nagkasala si Solomon, ang hatol ay sa anak niya, madi-divide ang nation, hindi sa panahon niya, sa anak niya kay Rehoboam. At kaya na-divide ang Israel dahil sa halip na ibaba ni Rehoboam ang tax, tinas niya, lalo. Ay, ang sabi nga ng mga counselor ni Solomon abay, ibaba mo. Ay, nakinig siya sa mga kababata niya. Yan ba ibig sabihin niya, kung itataas mo ang tax, ibig sabihin, mas matalino kang mag-manage kay Solomon. Si Solomon, kaya niyang i-manage yun. Kasi magaling siya, matalino siya. Eh, ikaw, kasi talino ka ba ni Solomon? Hindi, tataas mo pa. Eh, napakabobo pala niya. Eh, nag-rebelde Israel, di ba? Muntik nang nag-gera eh. Oh. At yung nag-rebelde kay Solomon, na nagtago sa Egypt, bumalik. Si Jeroboam. Kaya madaling tandaan eh, Rehoboam, Jeroboam. At yung mga nag-rebelde kay Rehoboam, kinuhang leader si Jeroboam. Oh. Nahati ng Israel. Ang 10 tribe ay na kay Jeroboam na tinawag na Israel. Ang 2 tribe, Judah and Benjamin, ay tinawag na Judah. Kaya ngayon sa mapa, may Judea at may Samaria. Yung Samaria, iyon yung 10 tribo. Yung Judea, ito yung 2 tribo. Ano nangyari dyan? Ngayon, nung panahon na ni Rehoboam, Jerusalem sila, nasamba sa Jerusalem, itong si Rehoboam. Naku, pagsamba nito, pupunta ng Jerusalem itong mga kababayan ko. Baka pagpunta ng Jerusalem, baka hindi na bumalik itong mga ito. Sabi ni Jeroboam, wala nang pupunta ng Jerusalem. Dito na tayo sasamba. Gumawa sa ng sambahan doon. Mga Diyos-Diyosan. Yun yung sinasabi ni babae. In this mountain, no, we worship. Istorya niyan. Kaya yung mga Samaritano, mga Hudyo rin yan, kaya lang corrupt. Kaya hindi binabati ng mga Judean Jew yan. Kaya di ba nung dumalik ang mga alagad, ba't nakikipag-usap ang Panginoon sa isang Samaritan Jewess? Hindi ko nag-uusap yan eh. Dahil nga, target siya ng Panginoon na save yung babae, di ba? Yung istorya niya. Okay? So, yan po ang ano niya. Dito dinivide ng Panginoon ang pagsamba. Noong ang usapan ni pagsamba na, no? Sa mountain na ito at sa Jerusalem, sabi ng Panginoon sa 21, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when you shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem. Hindi na rin pinagtanggol ng Panginoon Jerusalem. Worship the Father. Bakit po? Eh, pare-parehong kurap na eh. Kung kurap ang mga Samaritan, eh, ganun din rin. Sa mga kurap na rin sila. Diba? Ang mga priest, kaaway ng Panginoon. Sina Herod, wala. Mga kurap na yan. 22. You worship, you know not. Kaya pag ang wino-worship mo, hindi mo na alam at di mo kilala, useless na ang worship mo. You worship, you know not what? Sabi ni Jesus Christ, we know what we worship. Kami alam namin. Ang Panginoon yan eh. For salvation is of the Jews. And because of this,
Andito na ang sovereignty ni Jesus. Siya po ang nagbago ng pagsamba. Ang Panginoong Kristo. Verse 23, but the hour cometh, and now is. Now, divided. Now, nag-declare ang Panginoon. Bay, sino ka gagawin, sasabihin mo yan, di ba? Now is. Okay? When the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Spirit and truth. Sino yung worship in spirit and truth? Tandaan nyo, buo na ang church dito. Sa John chapter 3, tinawag na ang church ni John the Baptist na bride. Sa John chapter 2. The bride is with the bridegroom. Tinawag na. Yung pong worship sa spirit and truth is no other than the church. Okay. Kasi nga, ang church, ang bababaan ng spirit of truth, ang banal espiritu. At ang church ay i-guide niya dahil ang spirit of truth ay He will guide you into all truth. No? Hindi pwedeng spirit lang. Wala ang truth. Hindi pwede. Spirit and in truth. Dalawa yun. Church po ang gagawa niya. No? Kaya ang church pa naman we can do nothing against the truth but for the truth. The church is the pillar and ground of the truth. Ano po yan? Ang church ay guided ng spirit of truth unto all truth. Church po ang gagawa niya. Hindi po individual. At ano sabi ng Panginoong Kristo dito? For the Father, seeketh. Yan ang hinahanap ng Father. Kasi sira na ang worship sa Jerusalem, sa Israel. Sira na. Seeketh such to worship Him. And God is a spirit, and they that worship Him it is a must now, must worship Him in spirit and in truth. Regardless of the place na. Kahit nasa ang lugar ka na. Kaya kung saan magkakaroon ng church, makakasamba sila. Anywhere. Tulad binasa natin, pinunta natin. If Jesus goes with me anywhere, I'll go anywhere. Pagsamba na po yan ng church. Kita nyo kung hindi binago ang pagsamba at sa Jerusalem tayo sasamba. Baka maraming Pilipino makonvert kay Kiboloy. At least malapit-lapit ang Davao na Jerusalem. Doon na lang kami. Mahal pa masahe sa Jerusalem. Di ba? Mahal. We do not need to go to Jerusalem. Hindi na ganun ang pagsambang gusto ng Diyos. Yun ang dahilan kaya niloob ng Panginoon na ang temple mawasak. Para yung pagsamba dyan, wala na. Useless na yun kasi corrupt na sila. Blinded in part na. Nakita niyo ba? Yan ang dahilan. Saka tinatag ng Panginoon ang kanyang church. Yan na ngayon ang sasamba sa spirit and in truth. Noong umpisa ay mga Hudyo, later on, naging mga Gentiles. Wala nang Hudyo. Nakita niyo mga kapatid na. Kaya ang Panginoong Kristo ang dalawa yan eh. No, naging faithful siya sa law. Nung baguhin niya, it's the New Testament church. Yung church na kanyang itinayo, yun na ang kikilalaning pag-worship ngayon sa Diyos. Wala nang ihahaing hayop kasi siya na mismo ang inihain, ang Panginoong Kristo. Nung ihain ng Panginoong Kristo siya namatay, yung pong ginagawang mga seremonyas sa temple, useless na lahat yun. Wala na. Wala nang bisa lahat yun. Ano yun? Di ba? Yung hayop na ipipicture nun, namatay na nga, hindi mo alang kinilala. Di ba? Hindi nakikilalanin ng Panginoon yun. Ang kikilalanin na ngayong pagsamba ay ang simbahan, pagsamba ng simbahan ng ating Panginoong Heso Kristo. So nakita po natin mga kapatid. Verse number 25 hanggang 26 ng chapter 4 pa rin. The woman saith unto him, I know that Messiah cometh. Kahit Samaritan woman, alam yung pagdating ng Messiah, di ba? Which is called Christ. And when He is come, kasi kaya niya sinabi yun, parang nakikita din, parang Messiah to He will tell us all things. 26, Jesus said unto her, I speak unto thee, am He. Akong nagsasalita sa iyo, ako ang Messiah. So, dineclare na naman ng Panginoong Kristo sa kanya ang pagiging Messiah niya. Kaya umalis siya, naiwan niya yung
pang-igib niya ng tubig kahit kalayo-layo. Ayan na. At ipinamalita niyang nakita at nakatagpo niya ang Bisaya no other than the Lord Jesus Christ. At simula noon, na mayagpag na ang Panginoong Kristo, hindi niyo siya makikitang sumasamba sa synagogue. No? Kasi tapos na yun. May church na siyang itinayo eh. Di ba? Ayan na. Ang kanya ngayong pakikisama ay sa mga apostol niya. Sa church na kanyang itinatag. No? Kinonsume niya ang kanyang time sa pagtuturo ng mga instructions sa mga churches, mga gagawin ng kanyang mga alagad and so on, hanggang sa hinuli, pinatay at nabuhay na mag-uli. So, pinakikita natin mga kapatid, ang dalawang istorya ng buhay na kinabuhayan ng Panginoon under the law, no? Bilang Hudyo, and hindi nasasakop ng law. No? Ang church po ay not under the law. We are under the law of Christ, a new law. Tingnan po natin ang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag salo ka mabubuhay, mahirap po yan. Hebrews chapter 7. In Hebrews chapter 7. Walang perfection sa law. No. Nag-aaral tayo ng perfection. Hebrews 7 verse number 11. Hebrews 7:11. If therefore perfection were by Levitical priesthood, yung Levitical priesthood, wala na yan. Wala na pong bisa yan. For under it, people received the law. What further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? 12, for the priesthood being changed. So, pinalitan na ang priesthood. Kaya yung priesthood ng Levite, wala na ho yan. Wala nang bisa ho yan. There is made of necessity a change also of the law. Kaya yung law ng paghahain, law, wala na yan. We do not need those laws. Yung purification ng mga babae pag nanganganak. May pagka ganun under the law, kawawa kayong mga babae kayo para purification niya. Di ba? Dami-dami niyan. Magagagawin under the law. Okay. Verse number 13. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, kasi nga hindi siya Levite, of which no man gave attendance at the altar. Walang hindi Levite lang nakakapunta sa altar. 14. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. Walang priesthood ang Judah. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek, okay, there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, hindi siya after the law of carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. For there is verily this annulling, na-disanal na, madali nang unawain ng disannulling, gawa ng annulment of the commandment going before, for the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect. Kaya walang na-perfect sa atin. But the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. So, nakita po natin. Kaya nga tayo po ay hindi tayo nabubuhay sa law. We are not under the law, but we are under the grace of God. Okay? Bagaman po ating kinikilala ang mga nangyari sa mga Hudyo, pero hindi tayo gumagawa ng according sa kanilang mga palatuntunan. Kasi hindi tayo sakop. No? Kasi lahat ng pinaggagawa nila, mga seremonya sila, lahat po yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. At nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, may wala na po yun. Na-fulfill na po lahat yun ng ating Panginoong Jesucristo. No need anymore. No? Nagawin natin yung mga nakasulat na yan sa law ng ating sa law nung Old Testament, kasi useless na po lahat yun. Okay. So makikita po natin sa dalawang
buhay ng Panginoon, hindi siya nabuhay na freelancer. Hindi siya freelancer sa Old Testament, lalong hindi siya freelancer sa New Testament. No? Walang freelancer sa Bible. Wala niya. Okay? Laging merong backup. Old Testament, Israel. Wala pong propeta na hindi Israelita. Wala. Di ba? Walang hari, walang judge, o sino man. No? Na hindi, maliwanag po yan sa Old Testament. Walang Nazarite na hindi Israelita. Okay. Merong freelancer, binanggit ko na nga sa inyo, si Balaam. Yan talaga ang false prophet. Wala man siyang backup. Diba? Maging sa New Testament, walang freelancer na apostol, kahit ang Panginoong Kristo, lalo na ang mga pastor. No? Lahat yan, sa umbrella, lahat yan ng simbahan ng Panginoon. Kasi ang simbahan ay buhay. No? Indestructible ang simbahan. Ang simbahan ay offensive. No? Kaya nga hindi tayo natatakot. Noong nga walang freedom, hindi natatakot ang simbahan. Ngayon pang may freedom. Di ba? Pa tayo matatakot. Di lalong magandang umatake ngayon. No? Hindi naman tayo aanuhin. Kukontrahin lang. Sasagutin naman natin yun pagka kinontra tayo. Mas maganda nga ang bakbakan today kasi binigyan tayo ng Panginoon ng ating freedom. Okay? So isama po natin sa panalangin yung pagpunta bukas sa San Narciso. Sabi po ni Pastor Diego Concepcion, almost 30 yung nangakong aaten. Makikinig po ng mga mensahe bukas. Tingnan natin kung sino ang kakalaga ng Panginoon. Sino ang bubuhay ng Panginoon. No? Kung sino ang mako-convert. And who knows, baka loobin ng Panginoon na magkaroon po ng gawain doon sa San Narciso, Quezon. Okay? So tayo po iluluhod mga kapatid. Magwawakas po tayo sa mahalagang panalangin. Let us pray. Hilingin natin si